Suga-suga, oy, sinaw kay kong ulo. Okay lang, okay lang, oy, okay lang. Okay lang, okay lang kung masigahan na para makita ta. Usmo na ako, mayong gabi ka itong tanan. Kataghan ba ninyong naadir ka ron? Mangutan ako, anong naamo dire? Ano? Kibalo ko, tanan kita karon nagsubo. Gisa mo ko nung nalipay na gidala si Tatay Digong dito sa daig. Siguro si Marcos na. Siguro si... Wala, si Speaker na. Sila rin nalipay. Kita tanan nag-all. Busa! Ako naghangyo kaninyo na dapat magkahiusa ta. Hilabi na kita mga taga Mindanao. We should not be treated as second-class citizens of this country. Diba? Kung sila Pilipino, kita Pilipino po. Lalong gusto man nila na sila na perminte maghupot sa atong panggobyerno. Lalong gusto man nila sila na perminte ang mugunin sa atong gobyerno. Kita taga Mindanao, wala ba tayong karapatan? Kasi dili na nila gusto buhian tungod kay balo sila na taga Mindanao, puro maayong tao. Diba? Yes! Unya na kong padayon sa kuyaw-yaw na rin. Magayon sa kong katahuran. Magayon kong katahuran. Of course, sa atong pinalagang mayor. Pinalagang mayor nga buutan kaayo, batan-o, nagtugihan, o dako pa kayo future sa iyahang karir sa politika. Ang atong pinalangga na si Mayor Jose Paulo Evangelista. Ang gabi, Mayor. Kauban po na ito ang mga board members, sila board members, Krista Pinyol, Joseph Evangelista, Joseph Evangelista, ako giling barkada, kanyan ito pa. Ngapataan ko pa may. Toto Calibara, Vice Governor Efren Pinyol, ang atong incoming Governor, former Secretary of Agriculture, former MINDA Chairman, former Governor Emmanuel Manny Pinyol, ang atong mga incoming councilors. Dali lang ha. Kapasin ako ng kalimdan. Dapat nadagan dito jacket. Incoming city councilors of Kinabawan, Dalin Lonsaga, si Boboy Palmones, si Mike Ablang, Jason Sibog, o ginigyod ako gining amigo. Kauban ako ni sa trail sa Kabukiran. Magmotor na si Pipoy Dison. Ang mga boy, Nelson Katamko, Peter Salak, Morgan Milodias, Arnold Sumbiling. Kauban po na ito si Vice Mayor Melvin Lamata, Vice Mayor Pug Sakdalan. Kauban po na ito ang mga mayor sa mga silingan nato ang mga lungsod. Si Mayor Susing Sakdalan sa Lamada, akong kumpare, Lito Pinyol sa Blang, Janjan Roquero, Eper Dinulan. Sa atong, pasila ko nakalimtan ha, ayaw mo pang lood kung nakalimtan ako, pasensya na yun. Kaya mo rin naghihatag ang listahan. Sa atong tanan ng mga kinapawan o mga silingan ng mga lungsod nga niya karon maayong gabi. Ako, gikan ko nagampanya dito sa Visayas. Pero pagtawag ni Pipoy Dison, ingon siya ka, sir, kung makaanhin ba daw ka, ingon si Mayor, mali ka kinapawan, kay doon na kay prayer rally para sa kang Tatay Digong. Yung kumanha ko po'y, maningkamon yung kumana. Ngano? Kay kini kinapawan, importante kayo sa kong kasing-kasing.
dili lang tungod kay daghan gwapa diri. Kung dili gipanganak ang akong inahan. Ang akong inahan dili gipanganak sa Barangay Matiyo. Sa may taga Barangay Matiyo diri. Dili gipanganak akong inahan. Usay ko po, buadhan ko. Tungod kay importante na lugar para kanako. Mga higala ko, mga kaigsuunan. Nakita masiguro ninyo ang panghitabo karon. Nganong kamo nasakitan sa mga panghitabo? Nganong nahimo kaning pagdaog-daog na sa atong Pangulong Duterte na nahimong personal na kayo sa tuwa? Ano? Tungod kitang tanan nga mga Pilipino nagamahal sa atong Pangulong Duterte, sa atong Tatay Digong, di ba? Busa, kung makita nato kung giunsa nila, paglapas tangan, giunsa nila, pagbali ang mga balaod, pagbali ang mga proseso, giunsa nila pagyatak-yatak sa atong konstitusyon para lang matuman ang ilang gusto na mairis ang mga Duterte sa politika sa Pilipinas. Grabe na kayo, di ba? Karon, pagkahuman nilagdala kang Tatay Digong dito sa dahig, kaya malumog ko sa sunod lang buhaton. Ilan na pong tanggalon, ilang tantangon sa pwesto pagka vice presidente si Inday Sara. Di ba? Karon, pagbalik na mo karon sa Senado, kung makadaog magaling ko, unaog ka ako! Unaog ka ako! Ulangan. Mga panya pa ba ko ninyo? Alangan dito, mga panya pa ko nga. Sugot, ay mo nga wak na senador kagikan sa Mindanao. Hindi kita mo sugot. Kaya kung wak na senador kagikan sa Mindanao, sa mutag daog-daogo na ng mga tawhana na. Mga dimungkog na. Busa! Maning kamo ta. Si Inday Sara na po ang next target nila. Kami, ginatarget nila, ako, si Senator Bongo, o kantanan nga mga kandidato sa PDP Laban, dahil kamot nila sila nga di may makalusot, kay para hapsay kayo ang ilang pagtanggal kang Inday Sara sa pagka-vice presidente. Usunod mo? Hindi! Busa ako naghangyo kaninyo. Hindi. Kinasing-kasing ng hangyo. Isip mga silingan ta mo. Kaya ako taga Davao Sur naman ko. Yan naman ko Digo, Santa Cruz. Hangyo lang ko ninyo mga silingan. Unta, magkahiusa ta. Suportahan nato ang line-up sa PDP Laban. Yes! Vote state PDP Laban! Yes! Kaya nga no, kinahanglan lang nila og 16 kabuto para matanggal si Inday Sara sa pagka-vice presidente. Ang senador, 24. Kung makakuha sila 2/3 vote of the Senate, which is 16 votes, tanggal na si Inday Sara. So, para dili na makuha ang 16 kabuto, kinahanglan kita dunay siyam nga dili mo boto. So, sa pagkakaroon, kung makalusot pa nugalay si Senator Bongo, ako, ang isa pang kauban na to niya si Binoy, Senator Robin Padilla, tulong na yung taon ni. So, di gini makakuhag siyam. Pero kung kining gi-endorso ni Tatay Digong, kadoog ba siguro mo, bisag na priso na siya, ang iyag yung concern, tabangi in tao ng akong line-up sa PDP Laban, mo yan, gipaabot ka na to, di ba? Yes! Gi-endorso ni Vice President Inday Sara, kaming napulo ng mga PDP Laban. Senator Bongo, ako, Philip Salvador, Attorney Bundok, Jimmy Bundok, si Attorney Congressman Marcolita, Philip Salvador, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino,
Pastor Apollo Kibuloy o si Vic Rodriguez! Dr. Maritis Mata. Vic Rodriguez! Napulo plus isa. Kasi hindi sa Robin Padilla, 11. Kung 11, di sa pag-usaon nila, dili na lang matanggal sa pwesto si Inday Sara. Magkahiusa kita, mga kaigsuran ko. Kaya kung di ta magkahiusa, luoy kayo tayo sa Mindanao. Mga tambaluslos ng mga tao dito. Usugot pa mo, perminti na natin, daog-daogon. Karon, kung mugawas ng waran sa ICC, batok ka na ko. Tuwa na ba si Presidente dito? Ilalagi kulong. Kung Apilon mugawas si ng Vic waran, Rodriguez, ha? laban ka na ko. Kaysa may pupulong Attorney ka, Vic itago Rodriguez, ko ninyo huwag sa inyong balay. kalimutan. Eh! Ay, kadaghan! Kadaghan! Musa, pagbantay mo. Kung nanay waran, magbalin-balhin ko sa iyong balay. Dili ko kinabawan mong tago. Ha? Balin-balhin ko sa iyong balay. Dita mo sa object. Wala mo ginatong i-recognize ng jurisdiction sa ICC. Wala, mamyot. Kaya kung saan na ito, dili naman kamembro. Nga nung nahimo nila to kay Pangulong Duterte? Nga no? Tungod sa ilang kahakog sa poder, sa gobyerno. Ilang gihimo kanto kay President Duterte. Bisag klaro na kayo. Maingon sila, pag hearing na mo, Senate hearing. Yes, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Hindi namin sundin yung warrant ng ICC dahil hindi namin recognize. Pero, we are bound by our treaty, by our obligations with the Interpol. Pagkatambaluslos ng explanation, no? Wag yun! Bisa pag grade 6 ka, di ka mo tuwa na explanation na na. Nga no? Wala gi-recognize ang ICC kaya dili na tambembro. Pero, ilang usa may warrant nga dala ang Interpol. Di ba gikan sa ICC? O nga na mo sunod man ka sa gusto sa Interpol. Pilang na may pagbaliban. Ngayon ka, sorry Interpol, we cannot implement your warrant because we do not recognize the jurisdiction of ICC over the Philippines. Inana na kasimple. Pero sa gihimo nila, nag-andang pa sa nadag aeroplano para siguro yung tabiyahe. Kita, kung kita mo hangyo sa Interpol, o napaw, tanawan ni taga kinapawan. O, si Colonel Hector Grijaldo, taga kinapawan na, usaka kuha na opisyal, buotan o ligdong na dili yun pwedeng diktahan. Tanawahan doon karon nakakulong gihapon. Usa na mga inustisya karon sa atong nasod. Ang tarong nga opisyal gikulong gihapon. Hangtod karon tanawa nakakulong. Ngano? Kay dili nila madala, dili na madiktahan nga isulti ni Grijaldo dito sa hearing nila sa Quadcom o sa nga Comcom na dili nila madawat nga dili mo sugo si Grijaldo nga ilang diktahan nga mauli mong isulti ha ingon nimo nga si Presidente Duterte, si Senator Bato, si Senator Bongo mo na involved sa hatag o mga premyo kung kisay makapatay. Lus! Ano mo premyo man ko nga trabaho man sa pulis na? Di ba? Ilang ikulong tuod kay din na madala ang mga ligdong nga tao. Mao na ilaha karong gikulong. Ug kisay ilang gituan kadto mga dating mga drug lord protector tanawa si Kerwin Espinosa. Drug lord ilaha gituhuan para lang yun himong testigo. Nagahapon sa adlaw, nagdrama-drama, nagpapusil-pusil dito ang buwang. Para inon ko nga, para magkakahuag buto. Tinunto. Usap ni gobyernohan ang gituhuan mga drug lord. Ang ibang kulong ang mga tarong ka opisyal. Tarong ka opisyal taga kinapawan. Si Colonel Grijaldo. So sobra na nga pakita mo karon.
Di na nato madawat. Di na nato madawat. Ako, isip inyong representante sa Senado, representante dito sa Mindanao. Ako gayon mo barong. Musukol yung ko bisa magsinumbagay patang yawaan ninyo. Di yun mo na ako atrasan. Ha? Di tama padaog-daog. Dalawa, iset in contempt na mo ni Senator Amy Marcos last hearing. Katong ilang ambasador ko no, nga gihimu-himo rato nila para lang yun, siguro nga madala si Presidente sa dahig. Gi-contempt na mo. Kunya, pagka mag-contempt, wala permahe ang mga contempt order. Di ba uli? Usako na lang ni. Usako na lang. Usako nagahangyo yun niyo. Kaya baloyo, si Tatay Digong, wato'y lain nga gipangandoy. Ako mo ang kong gigunin niyo ha, pagkahumo sa iyang 6 years nga pagka-presidente, duawa ang iyang balay dito sa Davao. Kung usay sitwasyon, parte mo ora gihapon, wag mo usap. Niagi na nag-presidente for 6 years. Muangkon ko, mas gwapo pa akong balay kaysa balay ni Tatay Digong. Mingo ba siya? Sagdilang bato, gwapo yung balay. Kaya ako, mayor naman ko. Ikaw, pulis man ka. Magkabalay yung kagwapo. Yaga-yaga, na. Pero, katong gihimo niya nga war on drugs. Ang katuyuan ko niya, kabalo ba siguro mo sa katuyuan, di ba? Kung sa'y katuyuan, nakita niya, ningo siya, pagkadaog niya, pagka-presidente, gingnan ko niya, bato, tanawa na ko ng sitwasyon. Ang mga kabataan, mura nagbuang, partidigana ng adik. Musugot baka nga moabot ang panahon, nga mga kabatanunan, maglakaw-lakaw din ha, nga mura nagsumbi. Sumbi na kinadaot na sa droga. Musugot baka? Kung dili, sir, di kong sugot. Ikaw musugot baka? Nga ang mga lugar doon na mga probinsya, diri sa atong nasod, nga kontrolado na sa mga drug lord. Sila na magdesiksyon, kinsa pwede mamahimong gobernador, congressman, mayor, konsihal, tungod sa kadaghan nilang kwarta, naggikan sa illegal nga droga, sila na ang makapagdesisyon kung kinsa pwede. So, hapit na ta mamahimong narco state. Kung sabot pasabot sa narco state, usa ka nasod nga gikontrol na sa droga. Dili na ang nasod ang nagkontrol sa droga, kundi ang droga na nagkontrol sa nasod. Musugot ba ka niya na? Dili lagi, sir. Kamu musugot mo? Yes! Musa, gihimo niya, sige, mag-war on drugs na. Bigyan nato ni talang mga pistihan eh. Mao to, gipirita na mo. Gihimo niya ang tanan para pagmalinahon ang nasod. After 6 months sa among war on drugs, kung sa nita mo, bisag asa ko maglakaw-lakaw sa Tibok, Metro Manila, adto ko sa Batondo, adto ko sa Ayata, sa Quezon City, bisag asa ko mo adto, o sa sulti sa mga tao. Mayroon ng mga tao, sir, daghan kayong salamat sa gihimo niyong war on drugs, tungod kay kaniadto, hadlok may mo gawas sa among panimalay, kay daghan kayo nagkalat nga mga adik, mga puser, mga kriminal. Pero karon baligtad na, sir. Kami na naglakaw-lakaw sa kalsada, ang mga adik o mga kriminal, nagsipagtago na, nagsipaglayasan na, sir. Tungod kay nahadlok sa inyo.